Ang adaptation and ano ba yung inspiration ng na I Love You Since 1892? Gaya nga nung na-mention ko before, since si Mama, paralain ko ni ng teacher. So, bata pa lang, parang yung mind ko is puro na history, ganyan. Tapos yung na-witness ko nga na parang karamihan sa kabataan, medyo hindi interested sa history. At pagsamahin nga natin love story and then and at the same time, if familiar po kayo sa love story ni General Fabiano and yung minahal niya, yun po yung starting point ng pagsusulat ko na I Love You Since 1892. Gusto ko po talagang gawa ng fanfiction dati, ang buhay ni General Fabiano. Kaso, nahirapan po akong hanapin yung mga information about sa kanya, yung datos niya. Kasi kakaunti lang yung mga materials and references. So, sabi ko, sige, wag na lang. Gagawin ko na lang fiction. Like, pati yung San Alfonso fiction and lahat ng mga pangyayari. Gusto ko po isa po sa inspiration ko ay, kumbaga, hangarin na magkaroon pa ng realization ng mga kabataan kung paano po yung paghihirap ng mga ano po yung mga naging dahilan bakit sila nasadlak sa ganun pagre-rebelde, ano yung mga kawalan ng hustisya na nangyari sa pamilya at kung paano po yung mga makakapangyarihan naging galit sa posisyon. So, doon po sa kwento, aside sa love story siya, dahil yun po yung pinakamapangyarihan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa tao, pag-ibig sa pamilya, sa nagsama-sama po yung ingredients. And masaya po ako na minahal ko ng mga nababasa sina Carmela Awan, at lahat po ng parehas po na story itself na para po sila na time travel. So, yun po yung mga inspiration. Pero nung sinusulat mo ba yung I Love You Since 1892, sikat ka na ba that time or hindi pa? Nakilala na po yung I Love You Since 1892 and na-publish na po siya sa Fairy Book. Ayun na yung doon siya nag-hit. Yun po part. Pero nung time na yon, pangarap mo rin ba na magkaroon ng adaptation talaga I Love You Since 1892? Yes po, hindi naman mawawala yung ganung pangarap. Pero ako po kasi yung tipong nangangarap. Gusto ko po, logical po. So, parang nasa reality pa rin. Pangarap ko po siya, pero hindi ko po siya pinituloy. If ano po yung dumating na pagkakataon, kikilatisin ko po mabuti. Kumbaga, marami pa naman po akong mga binabalance yung mga factors. Tapos, bago pa ako mag-isip. And, yung pangarap ko na yun, pangarap ko po makarating din sa mga non-readers, sa mga matatanda, sa mga foreigners. Yung storya po na I Love You Since 1892. Pero kasi Mia, sa I Love You Since 1892 na hindi ko naman nakita ko lang and nakita ko rin sa internet na ang Marnella ang yung yung character mo that time. Ngayon medyo na-disappoint daw ang mga fans mo and mga readers mo na hindi Marnella ang nakuha. Pero anong message mo about doon or anong reaction mo na hindi nila tanggap na Marnella ang nakuha gaganap bilang Carmelita at Juanito sa wait lang. Siyempre po malungkot. Pero gaya po ng nasabi ko sa statement, pinaglaban ko naman po yung nakakalungkot lang kasi doon po sa love game, isa lang po yung hindi po Marnella po. Isa lang po sa kanila. Kaya hindi ko po maintindihan kung ano po yung mali doon sa statement. But still, yun po, pinaglaban ko po na syempre love ko. Nandun na rin din po kasi yung factor na mababago yung story. So, as an author, syempre masakit naman po. Matagal na pong namatay yung pangarap na yun. Para po sa akin, ayoko pong magbigay ng and then, natapos na po yung publishing 2022 pa lang. Kumbaga, wala na po na impress
Dennis. So, hindi na po kami nag-publish po. So, 3 taon na pong walang Published na wala po. pong publish po. Wala pa pong kita. Wala pong something. Ah, okay. Yes po. 3 taon na pong wala po akong kumbaga, connection or kita sa publish books. And yung mga nasa online po, mga second hand na po yun. Yeah. Alam mo ba na? Sa akin naman po, hindi po kasi ako yung tipo ng tao na mapanghusga. As a mental health professional, marami po talaga akong gustong side na malaman. At isa po sa advocacy ko kasi is whatever happens, ayoko pong pag-cause ng mental health damage to anyone. Kasi yun po yung advocacy ng mental health professional. Yun po yung sinupahan natin. At ramdam ko po yung sentiments. Ramdam ko po lahat. At pero isa lang po yung tanong na magpapabalik sa akin sa decision. Para kanino ka nagsusunod? Para sa sa'yo. Para sa bayan. Para sa pagmamahal sa lugar. May mga bagay po kasi na hindi nangyayari. Ako po, as a professional, naniniwala po ako sa isang tao kumbaga, very professional din, tumanggap mo. At nakita ko rin po kay Direk yung pagmamahal niya sa material. Yung tipong kinikilig ako sa kung paano niya nagustuhan yung doon ko na-realize na ang pagsusulat ng novela mag-isa ka lang. Pero ang production ng series is it's a group project. Nakita ko po yung dedication nila na pagmamahal. Ako po yung tipong humahanga sa taong totoo, genuine, sa taong dedicated, sa taong nagbasa mo ng kwento. At naniniwala po ako na binibigay ni Lord ang pagkakataon sa mga taong to, sa mga taong bless, sa mga taong walang hinihila pa ba para sa pagsasabi. And patuloy po akong maniniwala sa ganyan na maging totoo, na alisin ang kumbaga isipang talangga at suporta sa literatura. Bakit nga ba, alam mo ba kung bakit hindi nakuha ang Marnella for I Love You Since 1892? Alam ko po, pero siguro po mananatili na lang po. Pero about naman sa, di ba, from ABS-CBN book, paano ka in-offer ng Viva One na gawing adaptation tong I Love You Since 1892? Tapos paano ka nila napapayag? Sa tulong po nila sa Ryan, sa Wattpad, sila naman po talaga Sila yung naglalakad. Sila po yung represent. And that time, nung nakausap ko po sila direct, doon ko po naramdaman na minahal nila yung story. Na dedicated po sila sa kwento. Na gusto po nila itong isa buhay. Na hindi lang po siya basta dahil sikat ng story. Kasi kung sasabihin lang po sikat ng story, hindi po nila dapat. Hindi na po kilala ang characters. Hindi niya po alam ang kwento. But the time na nakausap ko si director, doon ko po na-feel, tsaka ang Viva Productions, doon ko po na-feel, even naman ako screenwriters, doon ko po naramdaman na parang na hindi na po ako mag-isa nagsusulat. Tsaka naman na marami pong mga maliliit na characters ko gusto pong magsabuhay ng isang malaki. And ako po naniniwala po ako sa buhay. And yung mga blessing na binibigay nila. Kasi siya naman po ang gumagawa ng character. Siya rin naman na may mga bagay na hindi nakukuha dahil pero hindi ko po siya parang ginagawang hinanakit o ikinalulog ko to the point na ako ay malulog mo. Kasi lahat po ng experience natin may pagkatuto. So, ito pong opportunity na to. Tiwala po ako sa direct sa accessibility. And kumbaga, nagustuhan ko po kung paano
nagkakausap pa ba kayo ng Marnella? If, kung ano na ba yung balita sa kanila? Kailan last conversation? 19 or 20? Ayun yung First offer. Okay. So, hindi na nasundan yun. Pero sa'yo, Mia, sa tingin mo, paano mo ano yung mga manonood na magustuhan itong I Love You since 1892 kahit hindi Marnella yung gaganap at sila Heaven at si Jerome. Para po sa akin, ginagalang ko po lahat ng kumbaga, preference at kagustuhan Yeah. na bawat tao. Never po akong namili. Never po akong naging desperate sa isang sitwasyon. At para po sa akin, lahat naman din merong karapatan na magsabi ng kanilang kagustuhan, ng kanilang expectations. Ngayon po sa palagay ko, kung mabuksan lang po natin yung mga mata natin, bibigyan natin ng espasyo, yung isipan at puso natin na magkaroon ng pag-unawa, mag-open. Siguro hindi naman po masama silipin. Parang kumbaga sisilip ka lang sa pinto, tapos titingnan mo kung magugustuhan mo yung lugar na yun. Ngayon kung hindi, okay lang. Ngayon kung welcome, and sama-sama tayo sa lugar. Ano yung mapapangako mo sa kanila? Kasama po ako sa scriptwriting. May mga minor changes naman. Pero ang flow at darating ng story, yung character, personality niya, yung mga linya, yun pa rin. Congratulations, yung